Sa gitna ng rumaragasang bagyo, habang nakikipaglaban kay kamatayan si Althea para isilang ang kanyang anak, nilulustay naman ng asawa niyang si Marco ang yaman nila sa bisig ng ibang babae. Wala kang kwenta, palamunin, basura, bulyaw ng biyanan, sabay tapon sa kanya sa kalsada. Ngunit hindi siya iiyak habang buhay. Gagamitin niya ang natitirang sandok upang lutuin ang kanilang pagbagsak. Paano magiging sandata ang isang pusong labis na nasugatan? Huwag na huwag ka nang babalik dito sa mansyon, Althea. Napapirma na namin sa abogado ang mga pekeng papeles. Amin na ang buong shares ng restaurant ng patay mong tatay. Wala ka nang babalikan dahil mula pa noon, isa ka lang hamak na palamunin na sumira sa imahe ng anak ko. Ang malutong at malamig na boses na yon ni Doña Carmen mula sa kabilang linya ng telepono ay tila mas matalim pa sa hanging patuloy na humahagupit sa buong syudad. Nang mamatay ang linya, ang tanging naiwan ay ang nakakabinging ugong ng papalakas na bagyo. Unti-unting ibinaba ni Althea ang hawak niyang basag na cellphone. Nanginginig ang kanyang mga maputlang labi, hindi dahil sa lamig ng tubig baha na umaabot na sa kanyang mga binti, kundi dahil sa matinding pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng madilim at binabahang kalsada, yakap-yakap niya ng mahigpit ang isang maliit at manipis na kumot. Sa loob nito ay ang kanyang anak na si Bebeng, isang sanggol na wala pang 3 oras mula nang pilitin niyang isilang sa isang madilim at siksikang pampublikong paanakan. Hindi siya tinulungan ni Marco. Pinutol ng asawa niya ang lahat ng kanyang credit cards sa mismong araw na nag-umpisa siyang maghilab. Sa halip na magpahinga matapos ang isang mapanganib na panganganak, napilitan siyang suungin ang unos, naglalakad ng walang payong, pilit na pinoprotektahan ang munting hininga ng kanyang anak gamit ang sariling katawan na nagdurugo at nanghihina pa. Bawat hakbang niya sa maputik na tubig ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang ibaba. Ngunit mas masakit ang katotohanang pinipiga ang kanyang puso. Ang pamilyang pinaglingkuran niya ng buong katapatan, ang asawang minahal niya at pinagsilbi ng walang pag-iimbot, ay tinanggalan siya ng lahat-lahat. Sa sandaling pinakamahina siya, narating niya ang matataas na ginintuang gate ng mansyon ng mga De Silva. Ang mga ilaw rito ay maningning, tila nanunuya sa madilim na mundong kinatatayuan niya. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang mga itim na garbage bags na nakakalat sa labas ng gate. Inaanod na ng baha ang ilan sa mga pamilyar niyang damit. Bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas si Marco. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, tuyong-tuyo at perpekto ang ayos habang pinapayungan ng isang kasambahay. At sa likuran nito, nakahawak sa braso ni Marco, ay si Clara, ang anak ng pinakamalaking investor ng kanilang kumpanya. Nakangiti si Clara, isang ngiting puno ng tagumpay at panghahamak, habang tinitingnan ang basang-basa at kaawa-awang anyo ni Althea. Marco? Garalgal at halos walang boses na usal ni Althea. Tumingala siya sa asawa, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ang anak natin. Marco, maawa ka, kailangan niya ng init. Kailangan niya ng ospital. Ngunit imbes na lumapit upang kunin ang sanggol, umatras ng isang hakbang si Marco. Tila nandidiri na madikitan ng putik mula sa asawa. Iniwas nito ang kanyang paningin nang makita ang mahinang pag-ungol ng sanggol mula sa kumot. Isang patunay ng pinakamalalang uri ng kaduwagan ng isang ama. Tingnan mo nga ang sarili mo, Althea. Malamig na wika ni Marco. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. You look pathetic. Ito ang dahilan kung bakit hindi na kita kayang ituring na asawa. Amoy kusina ka, amoy bawang, amoy mantika. Paano kita ipapakilala sa mga business partners ko? You belong to the slums, just like your father's cheap food. Hinawakan ni Clara ang dibdib ni Marco at malambing na nagsalita. Hon, bilisan mo na. Malamig ang hangin
Baka magkasakit ka pa dahil lang sa babaeng yan. Walang pag-aalinlangang dinukot ni Marco ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bulsa at walang awang inihagis ito sa direksyon ni Althea. Bumagsak ang sobre sa basang semento, nagkalat ang mga puting papel na may nakatatak na annulment at ilang piraso ng malulutong na pera. Pirmahan mo yan. May pera na dyan para makauwi ka sa kung saan ka man nanggaling. Consider that a generous parting gift at wag na wag mo nang gagamitin ang apelido ko. Pinal na utos ni Marco bago ito tumalikod. Hindi sumigaw si Althea. Walang lumabas na hagulgol mula sa kanyang lalamunan. Ang pinakamasidhing sakit ay hindi palaging maingay. Minsan, ito ay ang tahimik na pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan mo sa loob ng iyong isip. Nanikip ang kanyang dibdib hanggang sa pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Namanhid ang kanyang mga braso, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanyang anak. Naramdaman niya ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura, isang reaksyon ng katawan sa labis na pandidiri at pagtataksil na nasasaksihan niya. Sa gitna ng mga nakakalat niyang gamit, isang pamilyar na lumang bagay ang nahulog mula sa napunit na plastic bag. Ang recipe book ng kanyang ama. Ang mga pahina nito ay balot ng luma at matigas na balat. Naglalaman ng mga sikretong pilit na ninanakaw ni Doña Carmen. Kahit nahihirapan, dahan-dahang lumuhod si Althea sa maputik na tubig. Hindi niya pinulot ang mga pera ni Marco. Sa halip, maingat at nanginginig niyang kinuha ang lumang notebook at itinago ito sa kanyang dibdib, katabi ng kanyang anak. Sumara ang malaking gate ng mansyon na may mabigat na kalansing ng bakal. Naiwan si Althea sa labas, nag-iisa sa gitna ng walang awang ulan. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, pinaghalo ng mga luha at pagod ng isang ina na ginamit, piniga at itinapon. Tumaas na ang tubig baha hanggang sa kanyang mga tuhod. Nagsimulang manghina ang kanyang mga binti. Sa paglamig ng hangin at palapit na kadiliman, isang malalim at nakakapasong tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang wasak na isipan. Paano? Paano sila mabubuhay ng anak niya sa gabing ito kung ang mismong mga taong dapat na maging silungan nila ang siyang bumasag sa kanilang mundo? Ang bawat patak ng ulan, sa butas-butas na yero ng barong-barong, ay lumilikha ng isang malungkot na himig. Tila ba nakikiramay sa bawat mabigat na hininga ni Althea. Sa loob ng maliit at masikip na silid na ipinahiram sa kanya ni Aling Nena, ang amoy ng luma at basang kahoy ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling dugo at pawis. Ramdam niya ang bawat kurot ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit wala siyang pakialam sa sarili niyang sakit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang munting nilalang na mahimbing na natutulog sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakabalot sa tanging tuyong tuwalya na mayroon sila. Si Aling Nena, ang matandang tindera na nakakita sa kanya sa gilid ng kalsada, ay dahan-dahang pumasok dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Walang kibo ang matanda. Tanging ang malambot na titig nito ang nagpapahiwatig ng matinding awa. Kain ka muna, Neng. Kailangan mong magpalakas para sa anak mo, mahinang sabi nito, bago muling lumabas upang bigyan siya ng sandaling mapag-isa. Nang maiwan si Althea sa loob ng madilim na kwarto, na tanging isang maliit na kandila lang ang nagbibigay ng liwanag, dahan-dahan niyang kinuha ang lumang notebook mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang mga pahina nito ay bahagyang basa at kumulubot dahil sa baha kanina. Sa gitna ng katahimikan, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa eksaktong pahina kung saan nakasulat ang paboritong recipe ng kanyang ama. Ang tubig mula sa kanyang mata ay unti-unting nanunuot sa papel. Tila ba nagbibigay buhay sa mga sulat kamay na matagal nang natuyo. Hinawakan ni Althea ang kanyang leeg at naramdaman ang isang matigas na bagay, ang kaisa-isang singsing na ginto
Napamana pa ng kanyang ina bago ito pumanaw. Alam niyang ito ang huling alaala ng kanyang nakaraan, ngunit alam din niyang ito ang tanging susi para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, habang ang araw ay pilit na sumisilip sa gitna ng makapal na ulap, ipinagpalit ni Althea ang kanyang huling kayamanan para sa isang maliit, kalawangin, ngunit matibay na kariton at ilang kilo ng mga pinakamurang sangkap mula sa palengke. Sa pag-uumpisa ng kanyang pagluluto, ang bawat hiwa ng kutsilyo sa sibuyas at bawang ay may kasamang panalangin at puot. Nang ilapag niya ang kawali sa ibabaw ng nagbabagang uling, ang ingay ng mantika na tumatama sa mainit na bakal ay tila ba musika ng kanyang muling pagkabuhay. Habang ginigisa niya ang mga rekado, ang amoy ng bawang at sibuyas na lumalaganap sa hangin ay tila ba yakap ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na sumasabay sa ritmo ng kanyang pagkilos. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay uent-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang Althea na luluhod sa harap ng mga De Silva. Ngayon, siya ay isang ina na lalaban gamit ang tanging bagay na hindi nila mananakaw sa kanya, ang kanyang talento sa kusina. Isang matalas na sulyap ang ibinigay ni Althea sa kalsada habang inihahanda niya ang kanyang unang tinda. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at mga taong nagmamadali, napansin niya ang isang itim na kotse na may madidilim na bintana. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa kabilang bahagi ng kalsada. Tila ba may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya mula sa loob ng kadiliman nito. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang ba o sadyang may nagbabantay sa kanyang bawat hakbang. Nang mailabas na niya ang kanyang kariton sa dulo ng eskinita kung saan maraming tao ang dumadaan, bago pa man siya makapag-alok ng pagkain, 3 lalaking may malalaking katawan at puno ng tattoo ang humarang sa kanyang pwesto. Ang isa sa kanila ay marahas na itinulak ang isa sa kanyang mga upuan. Dahilan upang lumikha ito ng malakas na kalansing sa semento. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumuwesto rito, babae? Ang tanong ng lalaking tila leader nila, habang ang isang kamay nito ay nakahawak na sa gilid ng kanyang kariton, handang itumba ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mabigat na kamay ng lalaking may tattoo ay nananatiling nakadiin sa gilid ng kariton. Tila ba sapat na ang isang pitik nito upang gumuho ang lahat ng pangarap ni Althea. Ngunit sa halip na sumigaw o tumakbo, huminga ng malalim si Althea. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit ang alaala ng tawa ng kanyang anak at ang mga huling salita ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang sandok at sa harap ng galit na mukha ng mga tambay, binuksan niya ang takip ng kanyang pinakamalaking kaldero. Isang makapal na usok ang pumailan lang, dala ang amoy ng asim ng sampalok, anghang ng sili, at ang tamis ng dahan-dahang pinalambot na karne. Ang bango ng kanyang sinigang ay tila ba isang invisible na kamay na humaplos sa mga tuyot na lalamunan ng mga lalaking nasa harap niya. Pasensya na po kung nagambala ko kayo. Mahinang simula ni Althea. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may paninindigan. Gusto ko lang pong makapagtinda para sa anak ko. Bago niyo po itumba ang kariton na ito, baka gusto niyo muna pong tikman ang luto ko. Libre po ito para sa inyo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang tensyon sa hangin ay tila ba uunti-unting natutunaw kasabay ng pag-agos ng masarap na amoy ng ulam. Ang leader ng grupo, na kanina lang ay mukhang handang manakit, ay dahan-dahang bumitaw sa kariton. Kinuha nito ang inabot na mangkok ni Althea at humigop ng mainit na sabaw. Sa bawat lunok nito, ang kunot sa kanyang noo ay uent-unting naglalaho. Ang asim ng sabaw ay tila humukay sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang kinalimutan ng mundo. Naging maayos ang unang araw ni Althea. Ang balita tungkol sa sinigang na may kaluluwa ay mabilis na kumalat sa maliit na eskinita.
Maraming mga manggagawa, driver, at mga pamilyang hirap din sa buhay ang dumanas ng panandaliang ginhawa sa bawat subo ng kanyang niluto. Ngunit sa gitna ng abala at ingay ng mga tao, napansin niya ang isang lalaking tahimik na nakatayo sa dulo ng kanyang pwesto. Maayos ang pananamit nito, ngunit simple, isang kulay abong polo na nakatupi ang manggas at may mga matang tila ba may dalang sariling bagyo. Siya si Gabriel. Hindi siya katulad ng mga karaniwang customer ni Althea. May isang uri ng katahimikan sa paligid niya na tila ba hinihiwalay siya sa mundo. Lumapit si Gabriel at umorder ng isang platong kanin at ulam bago naupo sa isang maliit na bangko sa sulok. Nang isubo ni Gabriel ang unang kutsara ng pagkain, biglang tumigil ang paggalaw ng kanyang mga panga. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan habang ang lasa ng pagkain ay bumabalot sa kanyang dila. Ang bawat sangkap ay tila ba isang piraso ng puzzle na matagal na niyang hinahanap. Ang timpla ng asim at alat ay eksaktong katulad ng luto ng kanyang ina. Isang alaalang akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Napansin ni Althea ang pananahimik ng lalaki. Nakita niya ang isang maliit na butil ng luha na dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Gabriel, bumabagsak sa ibabaw ng lamesang gawa sa plywood. Walang imik na lumapit si Althea at naglapag ng isang baso ng malinis na tubig sa harap nito. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanghimasok. Sapat na ang isang marahang pagtango bilang pagkilala sa sakit na nararamdaman ng estranghero. Salamat. Mahinang sambit ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Tiningnan niya si Althea nang may bagong uri ng paghanga at pagtataka. Sa isip ni Gabriel, paano nagagawa ng isang babaeng mukhang pasan ang buong mundo na magbigay ng ganitong uri ng kaginhawaan sa iba? Bakit ang lasa ng sabaw na ito ay tila ba isang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanya mula sa nakaraan? Nang magsimula nang magligpit si Althea dahil paubos na ang kanyang tinda, tila ba gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bawat pagod sa kanyang katawan ay napapalitan ng isang kakaibang saya. Ngunit nang makarating siya sa harap ng kanyang inuupahang kwarto sa barong-barong ni Aling Nena, biglang tumigil ang kanyang mundo. Ang pintong gawa sa manipis na kahoy ay bahagyang nakabukas. Ang trangka nito ay tila ba pilit na sinira. Ang katahimikan mula sa loob ng kwarto ay tila ba isang malakas na sigaw na nagpapatindig sa balahibo ni Althea. Mabilis na binitawan ni Althea ang kanyang mga gamit. Ang tunog ng mga kalderong tumama sa lupa ay binalot ng kaba ng kanyang puso. Nang itulak niya ang pinto, ang hangin sa loob ng kwarto ay tila ba may dalang babala na hindi niya maaring baliwalain. Nasaan ang anak ko? Aling Nena, ang anak ko! Ang boses ni Althea ay tila isang matalim na palahaw na bumasag sa katahimikan ng eskinita. Halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang paningin ay nagdidilim habang mabilis na hinahalughog ang bawat sulok ng maliit at magulong silid. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat sa sahig. Ang tanging banig na higaan nila ay baligtad at ang munting duyan ni Bebeng ay bakante. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumidiin sa kanyang dibdib. Dala ang pinakamatinding takot na maaring maramdaman ng isang ina. Nandito siya, Althea. Nandito ang bata. Ang nagmamadaling sagot ni Aling Nena mula sa likuran. Pumasok ang matanda habang karga-karga ang mahimbing na natutulog na si Bebeng. Narinig kong may kumakaluskos sa kwarto mo kanina, kaya agad kong kinuha ang bata bago pa man may mangyaring masama. Hindi ko naabutan kung sino, pero mabilis itong tumakbo palabas. Sa isang iglap, nawala ang lakas ng mga binti ni Althea. Napaupo siya sa sahig at marahas na kinuha ang kanyang anak mula kay Aling Nena. Niyayakap ito ng mahigpit habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat paghinga ng sanggol sa kanyang leeg ay tila ba isang himala na nagbabalik ng kanyang katinuan. Ngunit sa likod ng pasasalamat,
Isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Hindi lang ito isang simpleng pagnanakaw. Alam niya kung ano ang hinahanap ng mga ito. Mabilis niyang kinapa ang loob ng kanyang suot na blusa. Doon, malapit sa kanyang puso, ay nararamdaman pa rin niya ang matigas na balat ng lumang notebook ng kanyang ama. Hindi niya ito iniwan. Hindi niya ito hinayaang mawalay sa kanyang paningin. Ang mga De Silva, alam ni Althea na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling piraso ng kaluluwa ng kanyang ama. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Silva, ang hangin ay tila ba nagyayelo sa tindi ng tensyon. Isang mamahaling kristal na baso ang marahas na ibinagsak ni Doña Carmen sa lamesang Nara. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang babala sa lahat ng naroon. Ang kanyang mukha na puno ng mamahaling kolorete ay namumula sa matinding galit habang binabasa ang mga ulat ng benta ng kanilang restaurant para sa linggong ito. Ano itong kalokohang ito? Bulyaw ni Doña Carmen sa kanilang head chef na nanginginig sa takot. Bakit halos kalahati ng ating mga regular customers ang hindi na bumabalik? Ang sabi nila, ang ating kare-kare ay matabang, walang buhay, at parang karton ng lasa. Ito ang pinakasikat nating putahe. Ngunit ngayon ay pinagtatawanan na tayo ng mga kritiko. Napayuko ang chef, hindi makatingin ng diretso sa matanda. Pasensya na po, Doña Carmen. Sinunod naman po namin ang recipe, ngunit may isang kakaibang timpla na laging idinaragdag si Althea noon na hindi namin makuha-kuha. Siya lang po ang nakakaalam kung paano gawing malinamnam ang sarsa nang hindi gumagamit ng mga artipisyal na pampalasa. Lalong nagingit-ngit ang matanda. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Marco, na nooy abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos habang nakaupo sa tabi ni Clara. Marco, gawin mo ang lahat para makuha ang notebook na yon. Hindi pwedeng bumagsak ang ating pangalan dahil lang sa isang babaeng squatter. Kung kailangang bayaran mo ang lahat ng tauhan sa eskinita na yon para makuha ang gusto natin, gawin mo. Inis na tumayo si Marco, halatang naiirita sa pressure ng kanyang ina. Ginagawa ko na, ma. Pero sadyang matigas ang ulo ni Althea. At balita ko, may isang lalaking laging umaaligid sa pwesto niya. Isang lalaking mukhang hindi basta-basta. Sa kabilang panig ng lungsod, sa dulo ng madilim na eskinita, muling nagpakita si Gabriel sa harap ng kariton ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya isang customer. May dala siyang isang malaking basket na puno ng mga sariwang gulay at mga rekadong mahirap hanapin sa palengke. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng nagugulong mundo ni Althea. Narinig ko ang nangyari kanina, mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Althea habang nag-aayos ng mga mangkok. Hindi ka ligtas dito kung mag-isa ka lang, Althea. Hayaan mong tulungan kita, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang kaibigan na naniniwala sa sining mo. Tumingala si Althea kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng lalaki. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may itinatagong lakas. Ngunit sa dilim ng kalsada, hindi kalayuan sa kanila. Isang pares ng mga mata ang patuloy na nagmamasid. Hawak ang isang cellphone na kumukuha ng bawat litrato ng kanilang pagkakalapit. Ang bawat pagsikat ng araw sa eskinita ay tila ba isang bagong pahina ng pag-asa para kay Althea. Sa tulong ng mga sariwang sangkap na hatid ni Gabriel tuwing madaling araw, ang bango ng kanyang niluluto ay lalong naging mapang-akit. Ngayon, hindi na lang basta pagkain ang inihahain niya. Tila ba bawat subo ng kanyang adobo ay may kalakip na kwento ng pagtitiis at tagumpay. Sobra-sobra na ang tulong mo, Gabriel. Mahinang sambit ni Althea habang maingat na inaayos ang mga tumpok ng sitaw at kalabasa sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito.
Tumitig si Gabriel sa mga kamay ni Althea na may mga bahid ng uling at sugat mula sa pagtatrabaho. Sa halip na sumagot, kumuha siya ng isang maliit na malambot na unan mula sa kanyang sasakyan at maingat itong inilagay sa likuran ng silya ni Althea. "Huwag mong isipin ang bayad. Masaya akong makitang nakangiti ka na uli. Masakit na ba ang likod mo sa kakaharap sa kalan? Magpahinga ka muna, kahit sandali. Ako na ang bahala rito." Ang simpleng pag-aalaga na yon ay tila ba isang mainit na haplos sa pusong matagal nang pinabayaan. Ni minsan ay hindi ito ginawa ni Marcos sa kanya. Para sa asawa niya noon, ang pagkapagod ni Althea ay isang obligasyon at hindi isang bagay na dapat pahalagahan. Ngunit habang namumuo ang isang tahimik at matamis na samahan sa pagitan ni Althea at Gabriel, sa loob ng isang madilim at air-conditioned na opisina, ang mga litrato ng kanilang pagsasama ay nakalatag sa ibabaw ng mesa ni Doña Carmen. Ang bawat kuha, ang pag-abot ng baso, ang pagngiti ni Althea, ang pag-aalaga ni Gabriel ay tila ba mga lason na lalong nagpapadilim sa pananaw ng matanda. "Tingnan mo ang babaeng yan, Marco," bulyaw ni Doña Carmen sa kanyang anak. "Wala pang ilang linggo mula nang palayasin mo, may bago na agad na kinalolokohan. At tingnan mo kung sino ang kasama niya. Isang lalaking mukhang may itinatagong yaman. Hindi tayo pwedeng pumayag na magtagumpay siya habang ang ating restaurant ay unti-unting nalulunod sa utang." Nanggigigil na kinuha ni Marco ang isa sa mga litrato. Ang kanyang panga ay nagngangalit, hindi dahil sa mahal pa niya si Althea, kundi dahil sa kanyang nasaktang ego. Para sa kanya, pag-aari niya si Althea at ang makitang masaya ito sa piling ng iba ay isang malaking sampal sa kanyang pagkalalaki. "Pupuntahan ko siya, Ma," malamig na wika ni Marco. Titingnan natin kung gaano katatag ang bago niyang sandigan kapag naramdaman na niya ang bigat ng ating kapangyarihan. Nang hapong iyon, ang katahimikan sa paligid ng kariton ni Althea ay binalot ng isang nakakabagabag na ingay. Ang tunog ng makintab at mamahaling sapatos ni Marco na tumatama sa maputik na kalsada ng eskinita ay tila ba isang babala ng paparating na gulo. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting lumayo, natatakot sa aura ng lalaking nakasuot ng suit sa gitna ng kahirapan. Napatigil si Althea sa paghuhugas ng mga plato nang makita ang anino ni Marco na tumabing sa kanyang pwesto. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kaba ng isang biktima. Ito ang kaba ng isang babaeng handang protektahan ang kanyang munting mundo. "Ang lakas din ng loob mong magpakita rito, Althea," simula ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang paligid. "So ito na ba ang bago mong palasyo? Isang maruming kariton sa tabi ng imbornal. Bagay na bagay sa'yo." Hindi sumagot si Althea. Tanging ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang apron ang nagpapakita ng kanyang galit. Nilapitan ni Marco ang kariton at inihagis ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang tumalsik ang ilang butil ng kanin. "Narito ang pera, 100,000. Ibigay mo sa akin ang notebook ng tatay mo at umalis ka na sa lungsod na ito kasama ang anak mo. Huwag mo nang ipahiya ang pangalan ko sa pakikipag-flirt sa kung sino-sinong lalaki rito." Tiningnan ni Althea ang sobre. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang apoy na matagal na niyang kinalimutan. "Ang akala mo ba, Marco, lahat ng bagay ay mabibili mo ng pera mo?" Ang mahinahong tanong ni Althea, ngunit bawat salita ay tila ba isang patalim na tumutusok sa kayabangan ng lalaki. Ngunit bago pa makasagot si Marco, isang kamay ang pumatong sa balikat ni Althea. Isang kamay na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. "Hindi mo ba narinig ang asawa ko, Althea? Pirmahan mo na ang mga papeles at ibigay ang notebook na yan. Huwag mong hintayin na pati ang natitira mong dignidad ay tuluyan naming apakan sa gitna ng putik na ito."
Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na hagupit na bumasag sa tensyon sa pagitan ni Marco at Althea. Bumaba ang matanda mula sa kanyang marangyang sasakyan, maingat na iniiwasan ang bawat talsik ng maduming tubig sa kanyang mamahaling bestida. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puot, tila ba ang mismong hangin sa eskinita ay nadudumihan sa kanyang presensya. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa takot. Ito ay mula sa isang naglalagablab na galit na matagal na niyang ikinulong sa ilalim ng kanyang pananahimik. Tiningnan niya ang sobrang puno ng pera na inihagis ni Marco sa kanyang lamesa. Para sa mga De Silva, ang lahat ay may presyo, maging ang huling alaala ng kanyang ama. Utang na loob, Althea. Muling pagsisimula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit puno ng kamandag ng gaslighting. Tandaan mo kung sino ang nagahon sa inyo sa hirap noong naghihingalo ang tatay mo. Kami ang nagbayad ng mga utang niya. Kami ang nagbigay sa iyo ng maayos na buhay. Ngayon, hihilingin lang namin ang notebook na yan para isalba ang restaurant na pinaghirapan din naming palaguin at magmamatigas ka pa? Huminga ng malalim si Althea. Ramdam niya ang init ng kamandag ng mga salita ni Doña Carmen, ang pilit na pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang walang kwentang tao kung hindi dahil sa kanila. Ngunit lumingon siya sa kanyang munting kariton, sa mga taong nakapaligid na masayang kumakain ng kanyang luto, at kay Bebeng na mahimbing na natutulog sa tabi ni Aling Nena. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Doña Carmen, ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at pawis ko sa loob ng kusina niyo. Ang mahinahong sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na sumalungat sa apoy ng matanda. Pinagsilbihan ko kayo ng higit pa sa isang asawa at manugang. Pero ang notebook na ito, hindi ito sa inyo. Ito ang kaluluwa ng tatay ko. At hinding-hindi ko ito ibebenta sa mga taong pilit na binubura ang alaala niya. Sa isang iglap na wala ang pekeng ngiti sa mukha ni Doña Carmen. Kunin niyo ang notebook na yan. Ang marahas niyang utos sa 2 tauhang kasunod niya. Mabilis na lumapit ang mga lalaki, handang agawin ang notebook na nakasuksok sa apron ni Althea. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang pangkat ng mga tricycle driver at mga tindera sa palengke ang mabilis na humarang sa harap ni Althea. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na sandok, basahan o simpleng matitigas na tingin. Ang bayanihan ng mga taong tinulungan ni Althea sa bawat araw ay biglang nagising. Huwag niyong susubukang saktan si Althea, ang babala ng isa sa mga driver. Ang boses nito ay puno ng paninindigan. Dito sa eskinita, kami ang pamilya niya. Hindi kayo welcome dito kung panggugulo lang ang dala niyo. Napaatras ang mga tauhan ni Doña Carmen. Hindi inasahan ang pagkakaisa ng mga taong itinuturing nilang basura. Maging si Marco ay tila nakaramdam ng kaba. Lalo na nang mapansin niya si Gabriel na tahimik lang na nakatayo sa likuran ni Althea. Ang mga mata nito ay tila ba nagbabanta ng isang mas malaking panganib na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Tandaan mo ito, Althea. Bulyaw ni Doña Carmen habang pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya at galit. Ipapagsara ko ang maruming pwesto mong ito. Titiyakin ko na wala nang bibili sa iyo kahit isang butil ng kanin sa buong lungsod na ito. Umalis ang sasakyan ni na Doña Carmen. Nagiiwan ng usok at talsik ng putik sa kalsada. Nanatiling nakatayo si Althea. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya mag-isa. Ang mga kamay niya ay unti-unting kumalma at ang hawak niya sa recipe book ay lalong humigpit. Ngunit habang nagbubunyi ang mga kapitbahay sa kanilang maliit na tagumpay, isang itim na folder ang naiwan ni Doña Carmen sa ibabaw ng mesa. Isang folder na naglalaman ng isang lumang kontrata na may lagda ng ama ni Althea. Isang lihim
na tila ba magiging panibagong mitya ng isang mas malaking gulo. Ang bawat basag na baso at baligtad na bangko sa paligid ng kanyang kariton ay tila ba mga sugat sa katawan ni Althea na pilit niyang ginagamot. Matapos ang kaguluhan na idinulot ni na Doña Carmen, ang katahimikan sa eskinita ay tila ba may dalang bigat. Pinagmamasdan ni Althea ang kanyang mga kapitbahay na unti-unti nang bumabalik sa kani-kanilang mga bahay. Dala ang pasasalamat sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng pasasalamat, naroon ang pangamba. Alam niyang hindi dito nagtatapos ang galit ng mga De Silva. Huwag mo na munang isipin yon, Althea. Ako na ang bahala rito, mahinang sabi ni Gabriel. Hindi na malaya ni Althea na kanina pa pala tahimik na kumikilos si Gabriel. Inayos nito ang mga nayurak na mesa at maingat na pinulot ang mga nagkalat na kagamitan. Walang reklamo, walang maraming tanong. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng layunin. Tila ba ang pagtulong kay Althea ang pinakamahalagang misyon niya sa araw na yon. Biglang dumilim ang langit at mabilis na bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang bawat patak nito ay tila ba malalaking bato na tumatama sa tuyot na lupa. Lumilikha ng usok at amoy ng basang semento. Mabilis na hinila ni Gabriel si Althea patungo sa ilalim ng maliit at asul na trapal na nagsisilbing bubong ng kanyang kariton. Sa loob ng napakasikip na espasyo, ang mundo ni na Althea at Gabriel ay biglang lumiit. Ang tanging naririnig nila ay ang malakas na hiyaw ng ulan sa labas at ang kani-kanilang mga paghinga. Napakalapit nila sa isa't isa. Ramdam ni Althea ang init na nanggagaling sa katawan ni Gabriel, isang init na tila ba unting tumutunaw sa ginaw na dala ng kanyang mga problema. Bakit mo ba ito ginagawa, Gabriel? Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daloy ng tubig ulan sa gilid ng trapal. Isang hamak na tindera lang ako. Wala akong maibibigay sa iyo kundi pasasalamat at luto ko. Humarap sa kanya si Gabriel sa gitna ng dilim. Ang mga mata nito ay tila ba may sariling liwanag. Hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano, Althea. Sapat na sa akin na nakikita kitang lumalaban. Alam mo ba? Noong mawala ang pamilya ko sa isang aksidente sa ibang bansa, nawalan ako ng gana sa lahat. Nawalan ako ng panlasa sa buhay. Pero nang matikman ko ang luto mo, naramdaman ko ulit na may dahilan pa para gumising kinabukasan. Ikaw ang nagbalik ng kulay sa mundo ko nang hindi mo nalalaman. Naramdaman ni Althea ang paghinto ng tibok ng kanyang puso sa sobrang emosyon. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang dulo ng manggas ng blusa ni Althea. Isang simpleng hawak na puno ng paggalang at proteksyon. Pagkatapos, kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na ipinuna sa mga butil ng ulan na nanatili sa buhok at noo ni Althea. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri ay tila ba isang pangako na hinding-hindi siya nito iiwan sa gitna ng unos. Isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinahayaan ng sarili na maging mahina kahit sa loob lang ng ilang minuto. Sa gitna ng ingay ng ulan, nahanap niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit ang kapayapaang yon ay tila ba panandalian lamang. Kinaumagahan, habang ang hamog ay nananatili pa sa hangin, ang katahimikan ng eskinita ay muling nabulabog. 3 lalaking nakasuot ng formal na barong at may dalang mga clipboard ang dumating sa pwesto ni Althea. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagising, mas matindi kaysa sa mga nakaraang araw. Ikaw ba si Althea De Silva? Tanong ng isa sa mga opisyales. Ang boses nito ay walang emosyon. Oo po. Ako nga po. Bakit po? Walang salitang inilabas ng lalaki ang isang puting papel na may opisyal na selyo ng munisipyo. Gamit ang isang staple gun, marahas nitong idinikit ang papel sa mismong poste ng kanyang kariton. Ang tunog ng pagkakastaple nito ay tila ba isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Althea. Closure order. Ayon sa reklamo ng isang malaking kumpanya,
Ang pwesto mong ito ay lumalabag sa sanitary at zoning ordinances. Mayroon kang 24 na oras para lisanin ang lugar na ito o kukunin namin ang lahat ng kagamitan mo. Nanlamig ang buong katawan ni Althea habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa papel. Ang tanging paraan niya para buhayin ang kanyang anak ay pilit na kinukuha sa kanya ng mga taong walang ibang alam kundi manira. Ang bawat titik sa puting papel na nakadikit sa poste ng kanyang kariton ay tila ba mga patalim na unti-unting humhiwa sa huling pag-asa ni Althea. Closure order. Ang mga salitang ito ay tila ba isang sumpa na bumubura sa bawat pagod, puyat at pangarap na inilaan niya para sa kinabukasan ni Bebeng. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang pilit na binabasa ang mga dahilan. Sanitary violation, zoning ordinance, illegal structure. Alam niya ang totoo. Hindi ang batas ang nagsasara sa kanya, kundi ang madidilim na kamay ni Doña Carmen. Sir, parang awa niyo na po. Pakiusap ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Malinis po ang pagkain ko. Dito ko lang po kinukuha ang pambili ng gatas at gamot ng anak ko. Huwag niyo naman po sanang kunin ang tanging kabuhayan namin. Ngunit ang mga opisyal ay tila ba mga robot na walang puso. Sinimula na nilang hatakin ang mga bangko at itupi ang trapal na nagsisilbing silungan ni na Althea. Ang kalansing ng mga bakal na tumatama sa semento ay tila ba isang malakas na hiyaw ng kawalang katarungan. Subalit bago pa man nila tuluyang mahila ang kariton, isang malakas at matatag na tinig ang bumasag sa tensyon. Bitawan niyo ang kariton na yan. Si Mang Carding, ang pinakamatandang tricycle driver sa eskinita, ay tumayo sa harap ng mga opisyal. Kasunod niya ang iba pang mga driver, ang mga tindera ng gulay, at maging ang mga estudyanteng palaging kumakain sa pwesto ni Althea. Sa isang iglap, isang pader ng mga tao ang nakapaligid sa maliit na kariton. Ang diwa ng bayanihan ay biglang sumiklab sa gitna ng eskinita. Hindi niyo pwedeng paalisin si Althea nang ganyan-ganyan lang. Bulyaw ni Mang Carding, ang kanyang mga mata ay puno ng paninindigan. Siya ang nagpapakain sa amin sa murang halaga. Siya ang tumutulong sa amin kapag wala kaming makain. Kung kukunin niyo ang kariton niya, kailangan niyo muna kaming harapin lahat. Nagulat ang mga opisyal sa biglaang pagkakaisa ng mga tao. Ang kanilang kayabangan ay unti-unting napalitan ng kaba habang dumarami ang mga taong lumalabas mula sa kani-kanilang mga barong-barong para makiisa sa protesta. Sa likuran ng kumpol ng mga tao, si Gabriel ay tahimik na may kausap sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Gawin mo na ngayon. Tiyakin mong makakarating ito sa opisina ng mayor sa loob ng 5 minuto. Ayaw kong makakita ng kahit isang gasgas sa karitong yon. Ilang sandali pa, tumunog ang radyo ng isa sa mga opisyal. Pagkatapos makinig sa isang mahabang utos mula sa kabilang linya, biglang nagbago ang anyo nito. Mabilis nitong binitiwan ang hawak na clipboard at hinarap ang kanyang mga kasamahan. Umalis na tayo rito. Nagkaroon ng pagkakamali sa dokumento. Ipapawalang bisa muna ang order na ito. Hindi makapaniwala si Althea sa kanyang narinig. Ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Lumapit ang kanyang mga kapitbahay, niyayakap siya at tinatapik sa balikat. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit kay Althea. Ang mga kamay nito ay may mantsa pa ng laro, ngunit may iniabot itong isang maliit at lukot na 5 pisong barya. Ate Althea, pambili niyo po ng bagong kaldero para laging masarap ang ulam namin. Nakangiting sabi ng bata. Ang munting kilos na yon ay tila ba isang gintong sandali na nagpahilom sa lahat ng sugat sa puso ni Althea. Lumingon si Althea at nakita si Gabriel na nakatayo sa malayo, nakangiti sa kanya ng may paghanga. Alam ni Althea na may kinalaman ang lalaki sa biglaang pag-urong ng mga opisyal, ngunit mas nanaig
Sa kanya ang pasasalamat sa proteksyong ibinibigay nito. Ngunit habang nagbubunyi ang lahat, isang lalaking may hawak na mamahaling kamera at mikropono ang dahan-dahang lumalapit sa pwesto ni Althea. Ang ilaw ng kamera nito ay biglang bumukas. Itinuon ang lente sa luhaan ngunit matapang na mukha ni Althea. Live tayo ngayon dito sa Eskinita. Simula ng lalaking kilala bilang isang sikat na food vlogger. Narito ang isang kwento ng katapangan, masarap na pagkain, at isang laban na hindi nyo dapat palampasin. Ang nakakasilaw na ilaw mula sa lente ng kamera ng sikat na food vlogger ay tila ba isang bagong bituin na sumisikat sa gitna ng madilim na eskinita. Si Althea, na may bahid pa ng uling sa kanyang pisngi at pawis sa kanyang noo, ay nananatiling nakatayo sa harap ng kanyang umuusok na kaldero. Ang bawat salita ng vlogger ay tila ba isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng nang maliit sa kanya. Mga ka-foodies, hindi niyo paniniwalaan ang natagpuan ko rito sa pusod ng kahirapan. Masiglang panimula ng vlogger habang itinitingala ang kutsarang may mainit na sabaw ng sinigang. Ito ang lasa ng tunay na pag-ibig. Ito ang pagkaing may kaluluwa. Isang simpleng karinderya, ngunit ang sarap ay pang-international. Nang i-upload ang video sa internet, ang mundo ni Althea ay biglang nagbago. Ang bawat like, share at comment ay tila ba mga hiyaw ng tagumpay na umaabot hanggang sa pinakamataas na palapag ng gusali ng mga De Silva. Ang kwento ng isang inang pinalayas at muling bumabangon gamit ang sandok ay mabilis na naging usap-usapan sa buong bansa. Sa loob ng marangyang opisina ni Doña Carmen, ang hangin ay tila ba napuno ng lason at puot. Marahas na inihagis ng matanda ang kanyang mamahaling tablet sa ibabaw ng lamesang nara nang makita ang viral video. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding inggit at kaba habang binabasa ang mga negatibong komento sa page ng kanilang sariling restaurant. "Tingnan mo ito, Marco," bulyaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kaskas ng bakal sa semento. Ang ating mga dating VIP customers ay nagkakandara pa na ngayon para lang makatikim ng pagkaing squatter na yan. Ang ating benta ay bumulusok ng husto dahil sa babaeng yan. Napayuko si Marco, hindi makatingin sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang matinding hiya, hindi dahil sa ginawa niya kay Althea, kundi dahil sa pagbagsak ng kanilang dangal. Sa tabi niya si Clara ay abala sa pagtingin sa salamin. Tila ba walang pakialam sa nagaganap na krisis. "Hon, bakit ba tayo nag-aaksaya ng panahon sa kanya?" Inis na wika ni Clara habang inaayos ang kanyang buhok. "Palitan na lang natin ang menu. Gawin nating mas sosyal. Hindi kailangan ng kaluluwa sa pagkain. Kailangan lang ng magandang plating." Ngunit sa eskinita, ang kislap ng tagumpay ay hindi na uuwi sa kayabangan. Habang pinapanood ni Althea si Bebeng na masayang naglalaro sa tabi ni Aling Nena, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na sa bawat pagod at puyat niya, ang kinabukasan ng kanyang anak ay unti nang nagiging maliwanag. Wala nang gutom na darating, wala nang ulan na tatagos sa kanilang bubong. Lumapit si Gabriel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Althea. Walang kailangang sabihin. Sapat na ang init ng kanyang palad upang ipadama ang paghanga at suporta. Sa gitna ng ingay ng mga taong pumipila na ngayon sa kanyang karinderya, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng anumang yaman. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng isang mahiwagang kaganapan. Isang formal na lalaking nakauniporme ang dumating. May dalang isang sobrang gawa sa mamahaling papel at may selyo ng ginto. Ang bawat kilos nito ay puno ng formalidad habang iniabot ang sulat kay Althea. Mula po ito sa National Heritage Culinary Committee, wika ng lalaki. Nang buksan ni Althea ang sulat, ang kanyang puso ay tila ba tumigil sa pagtibok. Ang imbitasyon ay para sa pinakamalaking patimpalak ng pagluluto sa bansa. Isang kompetisyon kung saan ang isa sa mga pangunahing hurado
ay ang matalik na kaibigan at mentor ng kanyang yumaong ama. Ang gintong selyo sa papel ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya, tila ba isang hudyat ng huling paghaharap na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ang bawat kislap ng gintong selyo sa hawak na imbitasyon ni Althea ay tila ba isang matalim na liwanag na sumusugat sa kanyang paningin. Sa loob ng maraming taon, ang National Heritage Culinary Competition ay isang pangarap lamang na pinag-uusapan nila ng kanyang ama sa ilalim ng maliit na bumbilya sa kanilang lumang kusina. Ngayon, ang pangarap na yon ay nasa kanyang mga palad na, ngunit dala nito ang isang bigat na tila ba hihigop sa kanyang hininga. Hindi ko kaya ito, Gabriel. Mahinang usal ni Althea habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa paghawak sa mamahaling papel. Isang hamak na tindera lang ako sa tabi ng kalsada. Doon sa kompetisyong yan, puro mga tanyag na chef at mayayamang may-ari ng restaurant ang naroon. Pagdidiskitahan lang nila ako. Pagkatao ko ang nakataya rito. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan, hawak din ni Doña Carmen ang kaparehong imbitasyon. Ang kanyang mapanghamak na ngiti ay tila ba isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang kompetisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ang perpektong entablado upang tuluyang ilubog si Althea sa harap ng buong bansa. Ito na ang pagkakataon natin, Marco. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang gintong tatak sa papel. Dito natin ipapakita na ang basurang tulad ni Althea ay hinding-hindi kailanman magiging kapantay ng ating pangalan. Gagamitin natin ang lahat ng koneksyon natin upang matiyak na ang kanyang pagkatalo ay magiging isang pampublikong kahihiyan na hinding-hindi niya malilimutan. Bumalik ang katahimikan sa maliit na pwesto ni Althea nang lumapit si Gabriel sa kanya. Ang init ng palad ng lalaki habang ipinapatong ito sa balikat ni Althea ay tila ba isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nagngangalit na alon ng pag-aalinlangan. Althea, tingnan mo ako. Malambing ngunit seryosong utos ni Gabriel. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Althea ang isang uri ng katotohanan na matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Hindi ka naimbitahan dahil lang sa awa o dahil sa viral video. Naimbitahan ka dahil ang galing mo ay hindi kayang pantayan ng kahit anong diploma o titulong hawak nila. Oo, isa ako sa mga sponsor ng kompetisyon na yon, ngunit maniwala ka. Ang pangalan mo ay lumabas sa listahan dahil ang lasa ng luto mo ay umabot na sa mga taong marunong rumespeto sa tunay na sining. Nagulat si Althea sa pag-amin ni Gabriel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa paghanga sa katapatan ng lalaking ito. Hindi siya ginamit ni Gabriel, bagkus binigyan siya nito ng pagkakataon na tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinuha ni Althea ang lumang recipe book ng kanyang ama mula sa kanyang apron. Hinaplos niya ang selyo nito. Ang bawat gasgas sa balat ng notebook ay tila ba mga peklat ng karangalan. Tiningnan niya si Bebeng na mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib ng sanggol ay marahang tumataas baba sa bawat paghinga. Para sa tatay, para sa anak ko, bulong ni Althea sa kanyang sarili. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang nag-aapoy na paninindigan. Lalaban ako. Ipapakita ko sa kanila na ang pagkaing niluto ng may pagmamahal ay hinding-hindi matatalo ng pagkaing niluto ng may kasakima. Ngunit habang naghahanda si Althea ng kanyang mga gagamitin para sa pagsasanay, isang masamang pangitain ang biglang bumulaga sa kanya. Nang buksan niya ang huling pahina ng recipe book, ang pahinang naglalaman ng pinakaimportanteng sangkap para sa kanilang family heritage dish, ang kanyang mundo
ay tila ba muling gumuho. Ang pahina ay magaspang, punit, at tila ba marahas na kinuha mula sa pagkakatahi nito. Ang pinakamahalagang lihim ng kanyang ama ay wala na sa kanyang mga kamay. Ang bawat himaymay ng gulanit na papel sa gilid ng pagkakatahi ng lumang notebook ay tila ba isang sariwang sugat na humahapdi sa paningin ni Althea. Ang huling pahina, ang pahinang naglalaman ng sikretong sangkap ng pag-asa na ipinamana ng kanyang ama bago ito pumanaw, ay marahas na pinunit. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila ba naging yelo sa tindi ng katotohanang sumampal sa kanya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang huling pagkakataon na lumapit si Marco sa kanyang kariton. Ang mapagkunwaring pag-aalala nito, ang pag-abot ng sobrang may pera, at ang sandaling lumingon si Althea para tingnan si Bebeng. Doon, sa sandaling iyon ng kanyang pagkakalimot, ninakaw ng asawa niyang walang utang na loob ang kaisa-isang kayamanan na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng isang pribadong silid sa kanilang restaurant, hawak ni Doña Carmen ang gulanit na pahina ng may ngiting puno ng tagumpay. Ang bawat salitang sulat kamay ng ama ni Althea ay tila ba mga gintong butil na ninakaw nila mula sa isang kaban. Narito na ang ating alas, Marco. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Sa darating na kompetisyon, lulutuin natin ang mismong putahe ng pamilya nila. Ngunit lalagyan natin ito ng pinakamamahal na truffles at wagyu beef. Ipakita natin sa kanila na ang sikretong ito ay mas magiging makapangyarihan sa kamay ng mga mayayaman. Habang nagdiriwang ang mga De Silva, naiwang lugmok si Althea sa harap ng kanyang kalan. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak sa ibabaw ng punit na notebook. Pakiramdam niya ay muli siyang hinubaran ng dangal, muling ninakawan ng kinabukasan. Ang bawat pagod niya sa pag-iensayo ay tila ba nawala ng saysay dahil wala na ang puso ng kanyang lulutuin. Wala na, Gabriel. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Hikbi ni Althea, ang kanyang boses ay tila ba isang basag na kristal na nagkalat sa sahig. Paano ako lalaban kung ang mismong sandata ko ay hawak na ng mga kaaway ko? Dahan-dahang lumapit si Gabriel at lumuhod sa harap ni Althea. Kinuha nito ang nanginginig na mga kamay ng babae at hinawakan ng mahigpit. Althea, makinig ka sa akin. Ang nakasulat sa papel ay tinta lamang. Ang totoong sikreto ng tatay mo ay hindi matatagpuan sa isang lumang notebook. Narito yon. Anya sabay turo sa dibdib ni Althea. At narito, sabay hawak sa kanyang dila. Ninanakaw nila ang formula, pero hinding-hindi nila mananakaw ang pagmamahal na ibinubuhos mo sa bawat paghalo ng sandok. Napatitig si Althea sa mga mata ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang maliit na kislap ng liwanag ang muling nabuhay sa kanyang kalooban. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron at huminga ng malalim. Tama si Gabriel. Ang lasa ng pag-ibig ay hindi nakasulat sa papel. Ito ay nararamdaman sa bawat tibok ng puso ng isang nagluluto. Dahan-dahang tumayo si Althea, binuhat si Bebeng, at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Isang tahimik na pangako ang kanyang binitawan, isang pangakong hinding-hindi na muling may mananakaw sa kanila. Nang sumapit ang umaga ng National Heritage Culinary Competition, ang buong arena ay napuno ng ingay ng mga tao at nakakasilaw na mga ilaw ng media. Pumasok si Althea sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang simpleng puting uniforme na may bahid pa ng konting luma. Sa kanyang mga bisig, dala niya ang isang lumang palayok na gawa sa luwad. Isang kagamitang tila ba isang relic sa gitna ng mga modernong kagamitan ng ibang mga chef. Sa kabilang dako, nakita niya sina Marco at Doña Carmen na nakatayo ng may kayabangan. Hawak ang mga mamahaling kutsilyo at mga imported na sangkap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Althea. Itinaas niya ang kanyang noo, hinawakan ang kanyang palayok,
at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang mga kaaway. Ang huling laban para sa dangal at katotohanan ay magsisimula na. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang gabi bago ang pinakahihintay na kompetisyon, ang kusina ni Althea ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang amoy ng sariwang tanglad, luya, at dahan-dahang pinapakuluan na karne ay humahalo sa lamig ng hangin. Habang mabilis na humihiwa ng mga sangkap si Althea, ang bawat bagsak ng kanyang kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila ba mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagmamadali at pag-iisip sa ninakaw na pahina, biglang dumulas ang talim ng kutsilyo. Isang matalas na hapdi ang gumuhit sa kanyang hintuturo at kasabay nito ang dahan-dahang pag-agos ng mapulang dugo na pumatak sa ibabaw ng puting semento. Napatigil si Althea. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagod at biglaang panghihina. Tila ba ang sugat na yon ay paalala ng bawat pasakit na tinamo niya sa kamay ni Marco. Alti, mabilis na lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Hindi siya nagdalawang isip na kunin ang nanginginig na kamay ni Althea. Sa ilalim ng gripo, hinayaan ni Gabriel na umagos ang malinis na tubig sa sugat ni Althea. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay tila ba isang gamot na nagpapatigil sa kirot. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na muna. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila ba isang mainit na bulong sa gitna ng ginaw. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na medical kit. Maingat niyang nilagyan ng gamot ang sugat ni Althea bago ito binalot ng isang band-aid. Habang ginagawa iyon, hindi mapigilan ni Althea na titigan ang mukha ni Gabriel. Ang bawat linya sa noo nito, ang malalalim na mata na puno ng katapatan, at ang banayad na pagkilos ng kanyang mga kamay ay nagbigay kay Althea ng isang uri ng seguridad na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Marco. Nang matapos, hindi agad binitawan ni Gabriel ang kamay ni Althea. Sa halip, marahan niyang hinila si Althea palapit sa kanya. Sa gitna ng madilim na kusina, inilapit ni Gabriel ang kanyang muka at dahan-dahang hinalikan ng noo ni Althea. Ang halik na yon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi ng isang banal na pangako. Isang pangako ng proteksyon, paggalang at wagas na pagmamahal. Isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Gabriel. Napapikit siya. Pinakikinggan ang bawat tibok ng puso ng lalaki na tila ba isang kanta ng kapayapaan. Sa loob ng ilang sandali, nawala ang takot sa kompetisyon, nawala ang galit sa mga De Silva, at ang tanging nanatili ay ang init ng yakap ni Gabriel na tila ba isang matibay na kuta laban sa lahat ng unos ng buhay. Pangako, Althea, hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Kasama mo ako sa bawat hakbang, sa bawat luto at sa bawat tagumpay. Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ni Althea. Kinaumagahan, sa gitna ng naglalakihang mga ilaw at hiyawan sa loob ng Grand Arena, pumasok si Althea nang may dalang kakaibang aura. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tila ba ang bawat haplos ni Gabriel kagabi ay naging isang baluti na nagpapatibay sa kanyang kalooban. Nakita niya si Marco sa kabilang istasyon, mayabang na iwinawagayway ang kanyang mamahaling kutsilyo, habang si Doña Carmen ay nakamasid. Nang may mapang-aping tingin mula sa VIP section, nagsimula ang timer ng kompetisyon. Isang malakas na tunog ng bell ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na kumilos si Althea, inilabas ang kanyang lumang palayok, at sinimulan ang pagluluto ng putaheng akala ng mga De Silva ay hawak na nila ang sikreto. Ngunit habang naglalagablab ang apoy, sa ilalim ng palayok ni Althea, napansin ng lahat ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang amoy na lumalabas mula sa kanyang niluluto ay tila ba isang invisible na kamay na humahaplos sa puso ng bawat taong naroon. Samantalang ang amoy mula sa istasyon ni Marco ay tila ba may dalang isang kakaiba at mabigat na anino. Sino ang tunay na magwawagi? Ang pagkaing may ginto at mamahaling sangkap
o ang pagkaing niluto sa gitna ng luha at wagas na pag-ibig. Ang bawat liwanag ng mga spotlight sa loob ng dambuhalang arena ay tila ba mga mapanuring mata na nakatitig sa bawat galaw ni Althea. Sa gitna ng ingay ng mga manonood at ang abalang kilos ng mga sikat na chef, nanatiling tahimik si Althea sa harap ng kanyang istasyon. Ang kanyang lumang palayok ay dahan-dahang naglalabas ng usok, isang amoy na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa at punong-puno ng kasaysayan. Sa kabilang dako, ang istasyon ni na Marco at Doña Carmen ay tila ba isang pagtatanghal ng karangyaan. Ginamit nila ang pinakamamahal na truffle oil mula sa Europa at ang pinakapiling Wagyu beef upang itampok ang ninakaw nilang recipe. Habang humaharap sa mga kamera ng media, suot ni Marco ang isang mapagkunwaring ngiti. Tila ba siya ang pinakamahusay na asawa at chef sa buong mundo. Sa tabi niya, si Clara ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok at pagngiti sa mga photographer. Ginagawa ang seryosong kompetisyon na tila ba isang fashion show. Tingnan niyo ang babaeng yan. Bulong ni Doña Carmen sa kanyang mga kasama sa VIP section habang itinuturo ang simpleng ayos ni Althea. Akala niya ba ay sapat na ang malasakit sa pagluluto? Sa mundong ito, ang yaman at koneksyon ang nagpapanalo sa laban. Ang pagkaing squatter ay mananatiling squatter. Habang papalapit ang huling 30 minuto ng kompetisyon, sinamantala ni Marco ang pagkakataong lumapit sa istasyon ni Althea. Kunyari ay kukuha siya ng tubig, ngunit ang bawat hakbang niya ay may dalang lason. Tumigil siya sa gilid ni Althea. Ang kanyang boses ay naging isang mababang bulong na tila ba isang ahas na nanunukso. "Look at you, Althea. You still look like a maid in that uniform." Pangungutya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang tinitingnan ang lumang palayok ng babae. "Kahit anong gawin mo, isang basurera ka pa rin na nangarap pumasok sa mundo namin. Nakita mo ba ang niluluto ko? Iyon ang tunay na sining. At ang pahinang ninakaw ko? Iyon ang huling pako sa kabaong ng dangal mo." Hindi huminto si Althea sa kanyang ginagawa. Maingat niyang hinihiwa ang mga gulay nang may ritmong tila ba isang masayang sayaw. Sa halip na magalit o sumigaw, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Isang matamis at punong-puno ng awang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing hindi na siya maaapektuhan ng anumang salita ng lalaki. "Alam mo, Marco," mahinahong simula ni Althea, ang boses niya ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. "Ang sining ay hindi matatagpuan sa presyo ng mga sangkap mo, kundi sa katotohanan ng puso mo. Nakakaawa ka. Dahil kahit hawak mo ang papel ng tatay ko, hinding-hindi mo matitikman ang totoong tagumpay dahil puno ng dumi ang mga kamay mo." Napaatras si Marco. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa matinding inis dahil sa hindi niya nagawang saktan ang damdamin ni Althea. Bumalik siya sa kanyang pwesto nang may galit, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na ang apoy sa ilalim ng kanyang mamahaling kawali ay masyado ng malakas. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay nagsimulang makaramdam ng isang kakaibang kaba. Palihim niyang tinikman ang sarsa na ginawa ni Marco gamit ang ninakaw na recipe. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Kahit gaano karami ang inilagay nilang mamahaling sangkap, ang lasa ay tila batuyot, walang buhay, at may isang kakaibang pait na hindi niya maipaliwanag. Pinawisan siya ng malamig habang tinitingnan ang mga hurado na nagsisimula ng maglakad patungo sa kanila. Oras na para sa paghusga. Ang malakas na sigaw ng host na bumasag sa tensyon ng arena. Inilapag ni Marco ang kanyang plato nang may panginginig ng kamay, habang si Althea ay maingat na inihain ang kanyang niluto sa loob ng maliit na mangkok na luwad. Ang kapalaran ng dalawang pamilya ay nakasalalay na ngayon sa bawat kutsara na dadampi sa dila ng mga dalubhasa. Ang bawat hakbang ng 5 tanyag na hurado
patungo sa istasyon ni na Marco ay tila ba isang mabigat na martilyo na dumidiin sa dibdib ni Doña Carmen. Inihain ni Marco ang kanyang plato nang may panginginig ng mga kamay, ngunit sinikap niyang panatilihin ang isang mayabang na anyo sa harap ng mga kamera. Ang kanyang putahe ay mukhang isang mamahaling alahas, makintabang sarsa, may mga piraso ng ginto at binalot ng amoy ng mamahaling truffle. Narito ang aming version ng Heritage Kare-Kare. Mayabang na panimula ni Marco. Ginamit namin ang pinakamataas na kalidad ng Wagyu beef at mga imported na rekado upang iangat ang tradisyonal na panlasa sa isang global na level. Kumuha ng isang kutsara ang punong hurado na si Chef Ricardo, ang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Althea. Dahan-dahan niyang inilapit ang pagkain sa kanyang bibig, ngunit bago pa man ito dumampi sa kanyang dila, napansin ng lahat ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Pagkalunok ng pagkain, nanatili siyang tahimik. Ang ibang mga hurado ay nagkatinginan din, bagaman maganda ang presentasyon, tila ba may isang malaking bahagi ng lasa ang nawawala. Ang luto mo ay teknikal na tama, Marco. Simula ni Chef Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Ngunit ang lasa nito ay tila ba isang magandang estatwa na gawa sa bato, malamig, walang buhay, at walang kasing pait ng iyong kasakiman. Sinubukan mong takpan ang kakulangan ng puso ng iyong luto gamit ang mamahaling sangkap. Ngunit hindi mo kailanman malilinlang ang panlasa ng isang taong marunong rumespeto sa tradisyon. Namutla si Marco habang si Doña Carmen ay tila ba gustong lamunin ng lupa sa harap ng mga VIP guests na nagsisimula ng magbulungan. Sunod na lumapit ang mga hurado sa istasyon ni Althea. Walang ginto, walang mamahaling palamuti. Sa ibabaw ng lamesa ay ang kanyang lumang palayok na gawa sa luwad, at sa loob nito ay ang umuusok na kare-kare na may makapal at malinamnam na sarsang gawa sa mani na manumanong dinikdik ni Althea. Ang amoy na lumalabas dito ay tila ba isang mainit na yakap ng isang ina, isang paalala ng tahanan at tunay na pagmamahal. Nang matikman ni Chef Ricardo ang unang subo, bigla itong napatigil. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha habang ang pamilyar na lasa ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi lang ito pagkain, ito ay isang muling pagbuhay sa alaala ng kanyang matalik na kaibigan. Ito ang nanginginig na sambit ni Chef Ricardo. Ang kanyang boses ay tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang puso. Ito ang lasa ng katapatan. Ito ang lasa ng pagpapatawad at pag-asa. Althea, nakikita ko ang kaluluwa ng tatay mo sa bawat butil ng mani at sa bawat lambot ng karning ito. Ito ang tunay na sining. Tumayo si Althea nang may dangal sa harap ng lahat. Ang ninakaw na pahina ni Marco ay naglalaman lamang ng mga sukat. Simula ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umaalingaw-ngaw sa buong arena. Ngunit ang hindi nila alam, ang huling sikretong sangkap na hindi kailanman isinulat ng tatay ko ay ang oras at pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat paghalo ng sarsa. Ang pagkaing niluto ng may dumi sa puso ay hinding-hindi kailanman magiging masarap. Sa sandaling iyon, tumayo si Gabriel mula sa upuan ng mga sponsor. May dala siyang isang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng pandaraya ni na Marco, kabilang ang mga CCTV footage sa eskinita at ang dokumento ng pekeng paglilipat ng ari-arian. Ang katotohanan ay tuluyan ng sumabog sa harap ng buong bansa. Ang ingay ng bulungan sa arena ay napalitan ng isang dambuhalang palakpakan at hiyawan para kay Althea. Ang host ay lumapit at itinaas ang kamay ni Althea, ang nagwagi sa National Heritage Culinary Competition, ang bagong reyna ng ating kusina, Althea de Silva. Habang nagdiriwang ang libu-libong tao sa kabilang dako ng entablado, si Doña Carmen ay biglang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding hiya at galit.
habang nakikita ang kanyang imperyo na tuluyang gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng nakakabinging hiyawan ng tagumpay ni Althea, ang katawan ni Doña Carmen ay dahan-dahang bumagsak sa semento, tila ba isang luma at bulok na gusali na tuluyan ng nilamon ng sarili itong kasinungalingan. Ang bawat marangyang kandilarya sa loob ng mansyon ng mga De Silva ay tila ba nawalan na ng ningning. Ang mga pader na dati ay saksi sa mapangaping tawanan at maluluhong piging ay nababalot na ngayon ng isang nakakabinging katahimikan. Si Doña Carmen na dati ay tila ba isang reynang hindi matatablan ng anumang bagyo, ay nakahiga na ngayon sa isang puting kama sa ospital. Ang kanyang kalahating katawan ay paralisado. Ang kanyang dila ay hindi na makabigkas ng kahit isang salita ng panlalait. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang mga luhang puno ng pagsisisi at galit na unti-unting bumabagtas sa kanyang kulubot na pisngi. Sa labas ng ospital, si Marco ay parang isang ligaw na aso na walang mapuntahan. Ang kanyang kaisa-isang kakampi na si Clara ay tumakas na. Dala ang huling natitirang pera mula sa kanilang kumpanya, matapos malamang tuluyan ng bumagsak ang kanilang pangalan. Wala na ang kanyang makintab na sapatos, wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang tanging suot niya ay ang mga luma at maduming damit na dati ay itinuturing niyang basura. Isang maaliwalas na hapon, nakatayo si Marco sa tapat ng bagong bukas na restaurant ni Althea, ang Althea's Heritage Korean Kitchen. Ang gusaling ito ay hindi kasing laki ng kanilang mansyon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng init, tawa, at ang mabangong amoy ng lutong bahay na tila ba humahaplos sa puso ng bawat dumadaan. Nakita niya mula sa labas si Althea, nakasuot ng isang malinis na uniforme, nakangiti habang nakikipag-usap sa mga customer. Hindi na makapaghintay si Marco. Sa gitna ng mahinang ulan, lumuhod siya sa harap ng pintong salamin ng restaurant. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kalsada habang nakikita ng lahat ang kanyang pagmamakaawa. Althea, Althea, patawarin mo ako. Ang paos na hiyaw ni Marco, ang kanyang boses ay tila ba isang punit na telang nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Kailangan ako ni Bebeng. Ako ang tatay niya. Handa akong magbago. Handa akong magsimula ulit kasama kayo. Huwag mo kaming talikuran, Althea. Dahan-dahang lumabas si Althea mula sa restaurant. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapayapaan at dignidad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Tiningnan niya si Marco ng may malalim na habag. Isang tingin na tila ba nagsasabing ang lalaking nasa harap niya ay bahagi na lamang ng isang malungkot na nakaraan. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran ni Althea. Karga-karga si Bebeng na ngayon ay malusog at masayang tumatawa. Ang presensya ni Gabriel ay tila ba isang matibay na pader na nagpoprotekta sa bagong pamilyang binuo nila sa gitna ng hirap. Pinapatawad na kita, Marco. Mahinahong simula ni Althea. Ang boses niya ay malinaw at walang halong pag-aalinlangan. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang bigat ng galit sa kanyang puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Humagulgol si Marco, pilit na inaabot ang dulo ng apron ni Althea. Pero Althea, paano ako? Paano ang pamilya natin? Matagal nang namatay ang pamilyang sinasabi mo, Marco. Namatay ito noong gabi ng bagyo nang itapon niyo kami sa gitna ng baha, sagot ni Althea, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang pamilyang meron ako ngayon ay binuo sa katotohanan, paggalang, at tunay na pag-ibig. Wala ka ng puwang dito. Ang pinto ko ay bukas para sa mga taong marunong magmahal, ngunit sarado na ito para sa mga taong marunong lang manakit. Tinalikuran ni Althea si Marco. Sa kanyang paglalakad pabalik sa loob, naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang siko, isang dampi ng pagkilala sa kanyang katapangan. Nang sumara ang pintong salamin,
Ang tanging naririnig ay ang mahinang iyak ni Marco sa labas at ang masayang tawanan ng mga tao sa loob ng restaurant. Ang gabi ay lumalim, dala ang amoy ng masarap na hapunan at ang pangako ng isang kinabukasang wala ng anino ng pananakit. Si Althea ay hindi lamang nanalo sa isang kompetisyon. Nanalo siya sa laban ng kanyang sariling buhay. Ang hapon sa Althea's Heritage Kitchen ay palaging nababalot ng kulay ginto. Mula sa sinag ng araw na tumatagos sa malilinis na bintanang salamin, hanggang sa malinamnam na sarsa ng kare-kareng, dahan-dahang kumukulo sa mga palayok. Lumipas na ang 5 taon mula ng gabing iyon ng malakas na bagyo, ngunit ang bawat amoy ng bawang at mani sa hangin ay tila ba isang paalala kay Althea kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Sa isang malayong parke, hindi kalayuan sa restaurant, isang matandang babae ang nakaupo sa isang wheelchair. Si Doña Carmen, na dati ay may-ari ng pinakamalaking mansyon, ay tahimik na lamang na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng puot. Tanging isang malalim at nakakabinging lungkot na lamang ang nananatili habang pinagmamasdan ang tagumpay ng manugang na dati ay itinapon niya sa putikan. Sa tabi niya, si Marco ay abala sa pagtutulak ng isang maliit na kariton ng mga paninda, pawisan at nakayuko. Isang anino ng lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan. Hindi na sila nilalapitan ni Althea, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas na dapat lakaran pagkatapos ng bawat pagkakamali. Ang pagpapatawad ni Althea ay hindi isang yakap ng pagbabalik, kundi isang susi na nagpalaya sa kanyang sariling kaluluwa mula sa bilangguan ng nakaraan. Nakahanap siya ng kapayapaan sa pagitan ng kanyang mga sandok at sa bawat ngiti ng mga taong busog na umaalis sa kanyang tindahan. "Mama, Mama, tikman mo ito," sabi ni Papa Gabriel. "Kulang pa daw ng konting asin." Isang 5 taong gulang na batang babae na may malalantik na pilik mata at masiglang tawa ang tumatakbo papalapit kay Althea. Si Bebeng, ang munting himala na nabuhay sa gitna ng unos, karga-karga siya ni Gabriel na ngayon ay asawa na ni Althea at katuwang sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Lumapit si Gabriel at ibinaba si Bebeng sa isang maliit na upuan. Marahan niyang hinawakan ang bewang ni Althea at hinalikan ng kanyang asawa sa pisngi. Isang halik na puno ng pasasalamat at pangako. "Pagod ka na ba, mahal ko? Hayaan mo na muna ang mga tauhan natin. Magpahinga tayo kahit sandali sa labas." Umiling si Althea ng may matamis na ngiti. "Hindi ako napapagod, Gabriel. Ang bawat pagod ko rito ay may dalang tamis. Dito ko nahanap ang tunay na kahulugan ng pamilya." Sabay-sabay silang naupo sa isang maliit na mesa sa sulok ng restaurant. Kinuha ni Althea ang isang mangkok ng mainit na sabaw at dahan-dahang hinipan ito bago isubo kay Bebeng. Pinanood niya ang kanyang anak at ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Doon niya napagtanto ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang katotohanan ay tila ba isang sangkap na hindi kailanman mabubura ng kahit anong dami ng kasinungalingan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o titulo, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas na bumangon mula sa bawat pagkakalugmok. Ang buhay ni Althea ay hindi na isang trahedya ng isang babaeng pinalaya sa ulan. Ito ay isa ng awit ng isang inang nagtagumpay, isang asawang minahal ng tapat, at isang anak na nagbigay dangal sa kanyang pinagmulan. Sa dulo ng araw, ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa bato at semento. Ito ay nabubuo sa bawat pusong marunong magpatawad, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magmahal ng walang hanggan. Nakalubog na ang araw, ngunit ang liwanag sa loob ng Althea's Heritage Kitchen ay nananatiling maningning, tila ba isang bituin na hinding-hindi na muling magdidilim.